Nasa babae ang kapangyarihan kung sino nga ba ang pipiliin nila na makakasama nilang lalaki sa buhay nila. Sila ang may kapangyarihan at kayo, I'm talking to you girls, kayo ang may kapangyarihan kung sino nga ba or anong klaseng lalaki nga ba ang isasama nyo sa journey ng buhay nyo at makakasama nyo bilang isang kapiyak na karelasyon ninyo. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung mga attitude ng mga lalaki na hindi mo dapat kailangan seryosohin. Kasi marami sa inyo na nafo-fall lang dahil kesyo pogi, yung mga tipong ganung bagay. At, that's our generational stuff right now. Hindi, nakatingin na lang tayo sa panlabas na pang-anyo at hindi na natin kinikilatis lang masyado yung tao. So, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung mga attitude ng lalaki na hindi mo dapat seryosohin. Pero bago yan, huwag nyo munang kalimutan mag-like sa video na to para tumaas yung algorithm ng video na to at mag-subscribe kayo sa channel ko, please. Paramihin nyo pa yung family natin dito sa YouTube at makaabot man lang tayo ng 100,000. At ngayon, isa-shoutout natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. So kung gusto nyo masama sa shoutout section natin, ay mag-comment lang kayo dito ng pangalan nyo at kung taga saan kayo. And then for sure, next week, sa mga videos ko na i-upload, kasi mag-upload ako ng 3 to 4 videos ngayong week na to. And then next week, yung mga shoutout ninyo, masasama yung pangalan nyo dyan. Trust me, wala pa ako nami-miss ni isa. Wala pa ako nakitang reklamo sa comment section. So without no more further ado, ito ang ating mga mahal na subscribers. Ayan, unang-una, binabati natin si Arcely Lopez Vlog ng Hong Kong. Hello. Kay Judith Bedejarde ng Riyadh. Hello po. Kay Isabel Tandura ng Kuwait. Hello po. Kay Angelica Alcalde ng Singapore. Ala, mukhang mayayaman to ha. Yan, kay Lynn Eve 21 ng Hong Kong. Hello. Kay Cheska Ginsatao ng Qatar. Ayan, puro OFW ang ating kasama ngayon dito sa ating shoutout section. Kaya mag-iingat po tayo. Kagaya ko, OFW din po ako dito sa South Korea. Isa po ako entertainer dito sa South Korea. Singer po ako. At mag-ingat po tayo at ingatan natin ang ating mga sarili. Unahin muna natin ang ating kalusugan para pag uwi natin ng Pilipinas, malakas pa rin tayo. At let's go to the video. Mga attitude ng lalaki na hindi mo kailangan seryosohin. Number 1 is yung lasinggero. Yeah. I mean, wala ka nang pwedeng idahilan kapag alcoholic ka, lasinggero ka. There is no bright future in you. Kapag isa kang, kapag ang lalaki lasinggero. Nakikita, malinaw na yung future mo dyan, te. Kapag napili mong lalaki is lasenggo. It's either, kasi yung alak can make like a tons of negative psychological stuff sa katawan. And it can cause harm. Kaya nga may nangyayaring mga masasamang bagay. At ano yung dinadahilan nila? Lasing lang po kasi ako. See, kapag ang isang tao ay lasinggero and resolving things, para laktawan yung mga problema, hindi kaya harapin yung mga problema at dinadaan na lang sa alak. Nako, malabong hindi talaga maganda yung future mo sa lalaki na yan. Up next is yung lalaking walang ambisyon. Yung pag tinanong mo siya anong gusto mo, anong plano mo sa buhay mo, wala siyang maisagot. Lalong-lalo na pag nasa tamang edad na yung lalaki na yan. At kapag hindi mo siya nakikitaan sa katawan niya na tinatrabaho niya kung ano man yung may plano siya sa buhay niya, kung ano man yung ambisyon niya, and nakasama mo siya, nakikita mo, hindi man lang niya tinatrabaho yung future niya para sa sarili man lang niya sana, hindi pa para sa'yo. So pag nakitaan mo siya ng ganyan, ano pang ginagawa mo dyan? Kasi pogi. Ano mapapala mo sa pogi? Ano mapapala mo sa I love you? I love you ba? Yung I love you ba, nabibili mo ba yan sa tindahan ng bigas? Nakakabili ka ba ng ulam ng I love you? Nabibili mo ba ng pogi yung I love you? Hindi. So, ambition is number 1 to a guy. Even me, kapag, pag may anak akong babae, ganyan din sasabihin ko sa anak kong babae, maghanap ka ng lalaking may ambisyon. May ambisyon. Huwag yung tatamad-tamad, huwag yung papogi-pogi, yung papakit-pakit lang dyan sa TikTok. Huwag yung gaganyan-ganyan lang.
Find a guy with ambition, okay? At gaganda yung future mo at sasaya pa ang buhay mo. Next is a guy with empty words. Kung sa Tagalog nga sabihin natin is yung lalaking puro lang pangako. Mga tipong ganun. Yung isang taong ka na pinapangakuan, wala pa rin nangyayari. Or pinangakuan ka na niya magbabago na siya, next year na, bukas na, pero wala pa rin nangyayari. Yung mga ganitong klaseng tao, hindi mo kailangan talaga pagkatiwalaan yung mga ganitong klaseng tao. Even me personally, sa mga kaibigan ko, yung mga empty words, you know, I just met them casually, but I'm not getting close with them. Hindi ako nakikipag-close sa kanila masyado. But yeah, a guy with empty words pagdating sa relasyon is like, you know, it's like bumuga ka ng usok, pero akala mo ulap na pero usok lang pala. Yung mga ganun tipong klaseng bagay na analogy natin. Dami talagang analogy, you know. So yeah, a man with an empty words is like expecting a golden box without any gold on it. Up next is yung lalaking jobless. Diyos ko, yung tawagin natin palamunin pa rin ng nanay niya. Lalo na pag 25 up to 30 years old na, wala pa rin plano magtrabaho. Tapos dadalhin kanya sa date sa bahay pa ng mama niya. Mga ganun bagay. Masaya ka ba doon? Mga ganun bagay. Because ako, not to brag, hindi lang sa pagmamayabang, but since I was 17, umalis na ako sa poder ng nanay ko. Nag-umpisa na ako magtrabaho, nag-abroad na ako. Hanggang ngayon, nandito na ako sa South Korea. Inabot na ako ng dekada ng kakatrabaho dito. You know, para rin ito sa future ko at para rin hindi maghirap yung magiging asawa at anak ko in the future. So, if he's jobless, as I said sa number 2, anong ibibili nyo ng bigas? Anong ipapakain nyo? Ano yung mga bagay na, you know, need mo na ipoprovide? Ano, ikaw yung magpo-provide? Hindi pwede yan. Dapat yung lalaki na yan na magpo-provide sa'yo through finding a job. So, kapag wala siyang trabaho, sasabihin pa ba ako? And last but not the least, if that guy is overly abusive, like when it comes to like physically abusive at verbally abusive. Physically abusive na, you know, lagay natin sa umpisa pala ng relasyon nyo is, you know, may mga pamimisikal na nangyayari. Sumbong yun sa akin yan, babanatan ko yan. Hindi, joke lang. At, yeah, pag may pamimisikal na nangyayari, dapat sa umpisa pa lang. Umpisa pa lang ng pamimisikal niya sa'yo, umalis ka na. Pag pinatagal mo pa yan, baka yan na yung magiging, ano ka na, alila ka na. Verbally abusive. Ano naman yung verbally abusive? Yung pagiging minumura ka palagi, sinisigaw-sigawan ka palagi, you know, binibelittle ka palagi, minamaliit ka palagi. Yun yung mga tipong lalaki na kailangan mong layuan right after. Wag mong seseryosohin at wag mong isusuko yung bataan mo sa mga ganitong klase ng lalaki. At namimiss ko na nga yung bataan at bumalik na nga yung jowa ko sa Germany. Bumalik na siya. Ngayon, mag-isa na lang tayo dito sa bahay. So, yeah. Para mapasaya nyo naman ako ay i-like nyo na lang tong video na to at i-subscribe nyo itong channel na to at i-open nyo na lang yung notification bell at follow me at my Instagram. Ayan po ang aking Instagram account. Ayan o, solid na solid. Gawin nyo ng 1,000 follower to. Malapit na tayo mag 1,000 din sa Instagram. So yeah, without no more further ado, maraming salamat sa panonood. Ako po si Yuli Leonor. Mahal na mahal ko kayo at habang buhay ko kayong mamahalin. Baby.